halimbawa pumunta siya sa boyfriend niya doon. Pero nung nakakausap ko yung boyfriend niya, gwapings. Oo, gwapings talaga, Turkish eh. Tapos ang gusto siya ng nanay, gusto siya ng nanay ng family kay Joanna. Gusto siya kasi kung hindi siya gusto, bakit Kumusta na Kuya Raul? Nung balita ngayong araw. hindi siya masyadong matamis? Anong balita nga? Anong matamis yung Donkin? Hindi siya masyadong matamis yung niya, yung ice coffee niya. Mali ako, dapat in-order ko yung Americano. Yun nga, yung Amerikano nga. Oo nga eh. Yung kailangan inumin talaga. Ang ice coffee ba in-order ko? Di ba ice coffee. Ice Americano sabi ko. Ice coffee. Ay, kaya pala in-order. Okay na. O hot coffee mo kay Belgium. So dito lang tayo sa may Dunkin. Oo nga. So magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po tayo sa Dunkin Donut. Sige. Yung ko pala, yung may pala ako sabihin sa'yo, kaya ako nag-vlog kasi may sabihin ako sa'yo kung ano ba yung nangyayari kay Joanna, ba't parang uwi ba yun sa Gabon or sa Guinea, ano bang di ba? Alam mo naman yung sagot. Pinapauwi na natin. Alam mo na sagot, di ba? O tinatanong mo pa? Kasi marami kasi mga nagko-comment kung regarding nga kung uwi ba. Ayaw. Negative, ayaw mo eh. O bakit? Abay, siyempre, kahit ikaw, sabi nga ganun ng sponsor natin, ba't ka uuwi kung pensionada ka? Kaya lang, parang parang dapat makikooperate siya sa mga nangyayari ngayon. Okay naman, kaya lang ayaw talaga niya umuwi eh. Pinipilit ko nga siya umuwi eh. Kaso ayaw niya. Sabi niya pag uwi daw siya, punta raw siya ng iatid. Parang, di ba nung nakausap ko din dati, ayaw niya umuwi kasi kung uwi daw siya, dalhin mo daw sa ibang bansa. Di ba yung una is Spain. Sumunod France. Ngayon Turkey. Ngayon Turkey na. Turkey daw siya pupunta. Bukas. Oo, baka bukas sa China na. Kasi nandun yung... pabago-bago ang isip na kasi po si Joanna, meron pong boyfriend doon, yun ang totoo. Doon sa Turkey. Sa Turkey. Nakausap ko na po. Pukwento ko sa inyo mga amigo. Salamat. Ito, para sa'yo. Ito, para kaya sa'yo. naman tayo. So yun nga, may mga nag-comment dito. Ito, i-explain ko muna. Sige, explain muna. Sabi, ng isang araw po mga amigo, ay nakausap ko si Joanna at ganito, nakausap ko si Joanna at ang sabi niya sa akin ay daling ko raw siya sa Turkey. Kasi meron pala siyang dating boyfriend na taga Turkey na dating nasa Guinea. Nasa Equatorial Guinea. Yung ba yung tumutulong sa kanya nung... Oo, eto. Makinig muna kayo sa akin mga amigo. Kwento ko sa inyo isa-isa. Nagkaroon po ng boyfriend si Joanna sa may Equatorial Guinea na taga Turkey. Tapos po mga amigo, the time na hindi ko matulungan si Joanna, ang nangyari po ganito. Siya po yung tumulong. Opo, siya po yung tumulong kay Joanna para baka mahulog ako na. Kalito muna ako. Siya po yung tumulong. So isang Turkish po mga amigo yung boyfriend ni Joanna. At sabi niya sa akin, gusto niya pumunta ng Turkey kasi gusto niyang makasama yung kanyang boyfriend. So ang totoo, may boyfriend si Joanna. At ganito, nakausap ko po mga amigo kasi nagwo-worry ako kay Joanna, baka mamaya yung sinasabi niyang boyfriend lokohin siya. So yung lalaki po na yon ay tinulungan po siya that time na hindi ako tumulong sa kanya. Nagkaroon siya ng sakit, yung sobrang yung meron lumalabas na sa kanyang ilong dahil sa kanyang mata. Ngayon, ano po mga amigo, siya yung tumulong, lagi nagpapadala ng pera at yung dating pang-hospital niya at pagpapagamot, yun ang tumulong. Nagpapadala siya ng ganitong pera, nagpapadala siya ng sobrang laki na itinulong.
So alam din ni ni Wesley, mga amigo. Kaya sabi ko, kaya Joanna, kakausapin ko muna, sabi ko sa kanya. At baka mamaya, syempre, pagka pumunta ka ng Turkey, tapos pagkayari, ay maging delikado ang buhay mo, sabi ko sa kanya gano'n. And then, yon, nakausap ko yung lalaki, puti, Turkish, tapos sabi ni Joanna, gustong gusto siya ng family nung lalaki. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo talaga pumunta, kasi nakausap ko yung lalaki ang sabi ng lalaki ay okay daw pumunta. Oo, nung kausap ko pa nga akala kasi sabi ko brother, sabi ko brother ako ni Joanna, gano'n. Tapos sabi ko, hindi man mahirap din mag-English. Oo, hirap din mag-English, pero yung lalaki, kung hindi ako nagkakamali, hindi ako sure alam ko, nung Carabao sa Equatorial Guinea sa barko, parang gano'n. Basta hindi ako sure. Ang natatandaan ko lang, na may kinukwento na si Joanna sa akin about sa ganyang boyfriend niya na taga Turkey nga. Tapos pagkayari, gusto siya makasama. Sabi ko, Joanna, kung okay yung lalaki na yan, bakit hindi ka bilhin ng ticket or hindi ka bigyan ng nagtanong na pala ako kasi sabi ni Joanna sa akin, tanong ko daw kung paano ang gagawin. Ang sabi niya sa akin ay nagtanong ako sa agency pala kung ano ang gagawin. Kailangan pala ng invitation letter, and aside from invitation letter, kailangan niya syempre ng visa. Oo, pagpunta doon, kailangan niya ng kumbaga masalimot din pagka pumunta siya kasi napaka-weak po ng passport ng Equatorial Guinea. So ang pwedeng gawin ay kailangan niya mag-open ng bank account dito, and then kailangan niya ayusin yung kailangan may laman syempre, kailangan matagal na rin siya dito, and then kailangan ay kaya niyang pumunta sa sa Turkey at kaya niya i-provide lahat ng ng mga hinihingi para hindi lang kasi sa visa kundi pati yung syempre yung panggastos. So kailangan niya yun. So hihingan siya ng maraming documents kapag ka nagpunta. Yun yung gusto ni Joanna, pumunta rin siya ng Turkey. Kung gusto nga daw niya na kung nga daw na siya ay umuwi, doon na lang daw siya pupunta sa Turkey. Kaya nagtanong ako sa agency. Sabing ganun niya sa akin, kuya, medyo masalimut yung gusto mo. Kasi syempre, kapag nag-provide ka ng visa dyan o ikaw ang dyan, kailangan mo ito sabi na sa akin ng agency yun, kailangan mo na ikaw ang mag-garantor dyan. So meaning to say, kapag sabi ko, ibig sabihin kapag ako nag-garantor dyan, pag kami nangyaring masama dyan, ako mananagot. Ganun na nga kuya, sabi niya sa akin, ganun. Yun, na-explain ko kay Joanna na yung mga gusto niya ay laging hindi ganun kadali. Sabi niya, ano mahirap doon? Sabi niya, ano mahirap doon? Sabi, pagka nagpunta ka ng ibang bansa, di ba ticket lang kailangan? Yun. Syempre, pagka sabi ko, iba-iba kasi level ng thinking natin. Kapag ikaw ay walang kaalaman sa ganyan, hindi mo mauunawaan, di ba? Like nung nagpunta kami sa Japan, sabi bakit gusto niya sumama. Sabi ko wala nang visa, hindi ka agad makakakuha ng visa basta-basta. Kahit sino, kahit ako, gusto ko kayong isama. Kaya lang, hindi ko kayo maisasama kasi nga, kailangan nyo ng visa papunta roon. Sabi niya, bumili ng ticket tapos umalis. Ganun sila mag-isip. Kaya dapat yagi mong i-explain sa kanila yun. Pag kasi hindi mo in-explain sa kanila, possible na iisipin nila na parang ayaw na isama, ganyan, o ayaw mo lang gawin yung gusto ko. Parang ganoon. Kaya sabi ko kay Joanna, Joanna, yung mga gusto mo kasi kako, hindi naman kasi napakadaling ibigay. Kasi kahit ako, kung ako masusunod, syempre, mas gusto ko na ikaw ay bumalik na lang doon sa bansa niyo. Sabi niya, ayaw niya. Mas kaya niya na mabuhay na halimbawa pumunta siya sa boyfriend niya doon. Pero nung nakakausap ko yung boyfriend niya, Guapings,
Oo, gwapings talaga, Turkish Tapos ang gusto siya ng nanay, gusto siya ng nanay ng family kay Joanna. Gusto siya kasi kung hindi siya gusto, bakit magpapadala ng pera na tulong sa kanya before? Oo, pero para sa akin, hindi lang naman kasi ganun 'yun. Kung gusto niyang lalaki na si Joanna, siya ang mismo punta dito sa Pilipinas at kunin niya o gawan niya ng paraan, hindi ako. Kasi napaka-delikado noon na aalis siya sa bansa na to, tapos pupunta siya ng Turkey, and then after noon hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa kanya. Total, kaya niyang i-provide yung before yung mga pangangailangan ni Joanna. Dapat ganun din. Dapat ganun din na ngayon na kung gusto niya pumunta si Joanna sa Turkey, siya ang mag-ayos ng dapat ayusin. Sabi naman niya yung invitation letter, siya ang magbibigay. Ganun. Sabi ko nga ganito, mas okay na umuwi nga siya para sa mga anak niya, kaso nga lang hindi naman yun ang gusto niya. Iba-iba kasi ng iba-iba ang Afrikano is Afrikano, iba sila, isa ang way ng pag-aalaga ng mga bata, iba ang gusto nila, iba ang nais nila, iba ang pamamaraan nila kung paano aalagaan yung bata. Ganon. Sila kaya nilang iwanan yung mga anak nila kung saan-saan lang or sa mga kamag-anak para ipaalaga basta may maipoprovide na panggatas o pangkain. Ganon sila. Kaya naniniwala ako na tama rin naman na baka talagang ayaw niya na umuwi para kasi ang iniintindi ko nito yung parang ayaw niya na bumalik sa dating buhay niya before. So mas nanaisin niya na maging maayos ang buhay niya kahit na yun nga sa anak niya na sa sacrifice yung sa pag-aalaga. Pero hindi mo mga masisi dahil ganun yung sila. O ganun yung nila. Kahit na ipilit ko ang gusto ko kung hindi naman niya gusto. Diba? So ang mangyayari kapag pinilit ko yung gusto na umuwi sila, possible na syempre magtatalo kami. Or syempre ako masusunod, di ba? Pero kung pipilit ko yung gusto ko, hindi okay. Sasabi nga nila, huwag mong i-renew yung visa. Huwag mong ganoon. So yun, para masalimot kasi gusto niya yung mga ganoon, kaso hindi nga po pwede. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa kanya, hindi ko pwedeng ipagkatiwala dun sa boyfriend niya si Joanna. Okay lang kung wala akong pananagutan, kaso magkakaroon ako ng pananagutan kapag ako nag-ayos ng mga requirements niya, kasi parang magkakaroon ng support, ako ang magsusupport, ganoon. Parang merong ganong meron ganong, hindi ko alam kung basta sabi lang sa akin ng agency, ikaw ang mananagot if ever na siya ay may mangyari doon, kasi syempre ako mag-aano. Yun lang ang sabi sa akin. Pero sabi ko, bakit ako? Binilan lang naman ticket at nagkaroon ng visa. Sabi niya. Yun yung sabi sa akin sa agency. Kaya po, para sa akin, pag-uusapan pa namin yan. Hindi po pwede na yung mahirap kasi, di ba? Hindi naman po pwede na agad-agad gusto niya pumunta sa ganun, pupunta. Kaya akala niya na madali lang. Okay kami ni Joanna, wala kaming problema. Basta syempre pag sinabi kong hindi ko kaya, di sasabihin ko naman sa kanya. So ayun po mga amigo, minsan sige ibibideo ko yung boyfriend niya sa Turkey, ipapakita ko sa inyo. At para malaman nyo na nakita ko naman na yung lalaki okay, mabait, dahil nga dati, that time na may sakit siya, di ba? Siya nagpo-provide. So ayun po mga amigo, mahirap pilitin ang ayaw. At kapag syempre obserbahan muna natin, tingnan muna natin kung ano mas makakabuti para sa kanya. Kahit alam naman natin ang bagay na makapagkapabuti sa kanya ay bagay na makakabuti para sa kanya ay yung pag-aalaga ng kanyang mga anak. So ayun po mga amigo, thank you so much po sa panonood ng episode na ito, at paalam po muna. Salamat, adios.
Bye.